you're a tourist, papalabas ka ng Boracay, going to Katiklan, may bayad na 150, no? Terminal fee. And then yung boat ride is 50 pesos. So that's 200 going to the ferry. Yarn. Ito. Pero nung pumasok kami dito, may binayaran kaming 500. Environmental fee, yung terminal fee, boat ride, tsaka yung e-trike namin going to the hotel. 500. At palabas ka, 200 pa lang may binabayaran namin so far. Struggle mag-board sa ferry. Maalon. Pero nakaupo na kami. Medyo maalon. 2,000 years later. Na kami sa Katiklan Port. Just got off the ferry. Hindi ko na na-videohan kasi sobrang alon na kumalagay yung cellphone ko. Pasok na kami sa terminal. And then, tatali namin kung makakapag-check-in, makaka-board na kami sa to go. See you later! Kabababa lang namin ng ferry. Hindi ko na na-video kasi maalon, nakamalaglag yung phone ko. So, naghihintay na lang kami ngayon ng boarding. Sasakay na kami ng aming to go ferry. Pero 11 pa yung ano namin yung alis. So, maya-maya siguro mag-board na kami. Update ko kayo pag nandun na kami. We're about to ride the barko. Ang ride the barko. Ayan na. Sakay na kami ng barko. Mag-check daw na dog sa mga bags namin. So, pinababa muna yung mga bags para i-check. And kinuha yung ticket. So, nag-check yung dogs ng mga bags. Pinahilera lahat ng mga girls and boys separated. Tapos, chinek din yung mga katawan namin, tsaka yung mga gamit. Kung ano man meron. Ayan, pasakay na ng barko. Hintay ko lang sila sa taas. Pasok na ng barko. So far, mababait ang mga crew ng barko. Very magalak. So, may mga nag-aalalay dito at may mga nagre-remind na madula sa paakyat. Kanan bang sa loob? Dito, mampasoy na lang sa information. Okay, thank you. So, hinintay ko sila dito sa may information. Ang ganda dito. My God, parang mini hotel. So, this is what it looks like pag akyat mo ng barko. Merong agad mga soft couches and sofas wherein you can make tambay. Meron din silang quick mart sa area na ito wherein you can buy some light snacks and souvenirs. And over here naman, makikita mo yung prayer room. At sa gilid nga lang ng information desk, makikita mo ang staff room at mga clinics nila. At meron nga din silang sariling cool block store sa loob ng barko kung saan pwede kang bumili ng refreshing drinks. Dito naman, meron silang mga charging station which is by the way coin operated. So perfect na perfect ito sa mga walang dalang chargers. Dito naman, marami pang mga couches and sofas at meron ding mga tables kung saan pwede kang tumambay kasama ng mga loved ones mo sa barko. By the way guys, this area of the ferry is fully air-conditioned kaya masarap talagang tumambay dito. And later on, ituturo ko naman kayo sa mga accommodations at kung ano pang meron sa barko. Meanwhile,
Now, let me give you a quick tour kung ano-ano pang meron sa barko at kung ano-anong types of accommodation ang meron sila. First up, paglabas mo ng lobby at pag-akyat mo ng stairs na ito, makikita natin yung non-air condition room nila, which is yung super value class na mabubook lang natin for only 1,250 pesos. Ito yung mga bunk beds or double decks na may kasama ng mattress at may kasama na ring breakfast. Just don't forget to bring your own bedsheet or mga kumot kasi for rent ito sa barko. Now, if you're a solo traveler or galang-gala ka lang talaga pero medyo low yung budget mo, ay perfect na itong accommodation na to para sa'yo. Pag-akyat naman natin sa pinakatuktok or yung upper deck ng barko, makikita natin dito yung maraming tables and chairs kung saan pwede kang tumambay kasama yung loved ones or yung jowa mong niloloko ka. Charot. Pwede ka rin uminom dito while nakikinig ka sa banda na meron sila, but take note, drink moderately ha. Pwede ka rin umorder ng pagkain dito sa Island Fiesta kung gutumin ka. At dito naman sa part na ito, ang smoking area nila kung saan pwede ka lang mag-smoke kasi hindi pwede sa loob ng mga kwarto at hindi pwede sa loob ng barko. Second accommodation na meron sila ay yung tourist class na mabubook lang natin for as low as 1,607 pesos. Meron na rin itong mattress, pillows, and meron na rin kasamang breakfast. And again, yung mga bedsheet, pillowcases, or mga kumot ay for rent naman sa barko. And again, if you are a solo traveler or medyo tight yung budget mo pero medyo gusto mo malamig or komportable yung pagtulog mo, ay super perfect naman itong accommodation na ito para sa'yo. This is the state room. So, from tourist room, ito yung mga state rooms dito sa loob. And we're at room 303. Pasok na tayo. Dito na sila. Cutie. So, pagpasok mo, makikita mo agad merong table dito. Tapos yan, merong, I don't know, may mga cabinets there for life vest, andyan. Magulo kasi nandito yung aming mga gamit. Personal ref na kasama sa stateroom cabin for 4. We have our own TV. Syempre, air condition. And pagpasok mo, may makikita kang malaking mirror for selfie. Meron siyang malaking queen size bed. And then 2 bunk beds. Nakabuka ka dyan. Nakakaloka. Ayan. Tapos, syempre, ito yung pinakagusto ko dito. Kasi may sariling CR. Unlike kasi sa tourist and sa tourist natin, tsaka sa, sa economy class, common bathrooms yan. Tapos, may heater din. So, that's the shower room. Ito yung toilet. And, syempre, for selfie. And siya may lavatory din. May sariling trash can. Yan siya. Tapos na tayo sa mga accommodations. Punta ulit tayo sa another bilihan ng pagkain sa loob ng ferry, which is yung Horizon Cafe. Pretty much kung ano ang isineserve na pagkain sa Island Fiesta at sa Quick Mart sa lobby ng barko ay meron din dito. Ang pinagkaiba lang, dito kumakain or sineserve ang breakfast ng mga naka-check-in or naka-board sa stateroom or mga suite room. And also if you're looking for a quiet place to read or eat, ay pwedeng-pwede at perfect ang place na to. At also air-condition din ang place na ito. Later that same evening. We're eating dinner. Lumabas kami sa lounge. Akala namin yung kasama sa ticket namin na meal ay dinner. Yung pala breakfast yun. Hindi pa kami kumain ng heavy meal bago kumakit ng barko. Let's eat. Tomorrow. Good morning. It's 7:30 a.m. At nasa gitna kami ng dagat. Medyo late na kami nagising kasi yung breakfast magsa-start pag-serve sila 6 a.m. hanggang 8 a.m. So, we are now rushing kasi baka wala na kaming abutang pagkain. So, I'll update you guys pag nandun na kami sa Horizon Cafe. 1 minute, 37 seconds later. Hello guys, so we're back sa aming cabin, which is 8-hour breakfast. So, yun,
okay naman yung breakfast nila. It's just that yung choices ng food or ng ulam nila for today ay chicken tocino and chicken longganisa lang. Ako, I don't eat chicken kasi may allergies ako. Kita nyo naman. May allergies ako sa chicken, so I cannot eat chicken. Tapos, ang ginawan lang namin kasi yung hotdog nila is additional charge for the hotdog. So, yun na lang. Hotdog na lang ang kinain ko. Tapos, yung rice nila ay hindi fried rice. So, for me, pag morning, kasi mas gusto ko sana fried rice. Siguro, it could have been better kung nagsabi sila doon sa itinerary nila ng food nila, food choices nila for breakfast sana para at least kahit papano makakapagbaon yung mga tao na katulad ko na hindi kumakain ng chicken. Doon lang ako medyo na-disappoint. Pero, feedback naman ni Jamel tsaka ni Nest, masarap naman daw yung chicken tocino and chicken longganisa, so okay na lang din. Tsaka yun lang naman ang feedback ko sa food nila, and then overall okay naman. Update ko kayo kapag nandun na kami sa pier sa Batangas. See you later, guys. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. About to get off the ship, guys. Sa Batangas na kami. Dumating na kami dito sa Port of Batangas. So, palabas na kami ng barko. Ng kwarto pa lang pala. Yan. Ganda ng view. Mamimiss ko to. Sarap matulog. Update ko kayo, guys, pag nakababa na kami ng barko. Bye! Babaan na kami ng barko. Thank you, Lord, sa safe namin travel. Dito na kami sa Port of Batangas. Maghahanap lang kami ng kakainan ng lomi and then sasakay na kami ng van pabalik ng Manila. Thank you to go. 2 very boring minutes later. In Manila, nakasakay na kami ng Grab, babalik na kami ng bahay sa Makati. So yun, ilang oras na yung biyahe natin sa bus. So yung Batangas to Manila na bus is parang 2.5 hours ata. Tapos yung barko is 11 hours via to go. Yun. So, I'm gonna update you pag nasa bahay na kami. Galit na galit na. Sinong dumating? Sinong dumating? Oh my God! Hello guys! So yun nga, we're back in Manila. Kita nyo naman, andito na kami ulit sa tindahan at work na kami ulit ni Papa Bear para makaipon ulit ng panggala at para makabalik kami ng Boracay. I'm praying na makabalik talaga kami sa Boracay kasi super ganda ng Boracay. Although sabi nila may times na malumot doon, pero nung time na pumunta kami nitong nakaraan, hindi pa siya malumot. Kaya ang ganda ng dagat at super linis nung mga beachfront nila. Kaya ang sarap maggala. And sa nightlife naman, ang dami naming nakilalang mga new friends. Nadagdagan din yung mga followers namin sa mga socials namin kasi syempre nag-follow backan kami. At hanggang ngayon, nag-uusap-usap pa rin kami. Kaya ang saya lang ng experience kasi from Manila kami, tapos nagpunta pa kami ng Boracay para gumimik at mag-nightlife. Tapos naka-gain pa kami ng new friends. So, very nice. Very approve yun.
So yun nga, story time lang ng konti, kaya kami nag-to-go travel pabalik kasi kinancel namin yung flight namin going back to Manila from Cebu Pac kasi dapat 6 pa lang ng January ay uuwi na kami. But since we decided to stay for another 2 days at mas cheaper yung mag-to-go pa uwi, trinay namin yung to-go since ang gaganda naman ng mga reviews at ang gaganda naman ng mga vlogs about sa to-go travel. Miro mo, 8,000 lang, 3 na kami. Naka-suite room na kami, may libreng food, may magandang kwarto at malinis na kwarto at may sarili pa kaming bathroom. So, very nice yun. Hindi lang talaga siya super duper extravagant like yung mala 5-star na cruise ship. Hindi ganun guys. Pero sobrang linis, sobrang accommodating ng mga staff at ang babait. Basta mababait talaga at super organized yung naging experience namin sa to-go travel. Kaya yun, meron din sila again, may mga tourist, may mga tourist class sila which is yung 1.6 plus lang. Merong yung super saver pag medyo low ng budget pero gusto mong gumala, pwede na yung 1.2, kaya lang hindi lang siya air condition, open air lang siya. Yung 1.6 ang air condition. Tapos yung room nga namin which is yung 8K, good for 3 na yon. Meron isang queen size bed at 2 bunk bed. So kung 4 kayo, carry din siya. So mas mura talaga siya, mas cheaper talaga siya kesa mag-rebook kami ng flight from Cebu Pac kasi magko-cost pa siya ng mga 13 or 12,000 pa. So yun, very good, very nice. Ang hindi ko lang nagustuhan kasi hindi na banggit sa amin na chicken lang yung menu nila. Hindi ako pwede ng chicken kasi nagra-rushes ako. Hindi na isama o hindi na ilagay sa itinerary. Could have been better kung nilagay sana siya sa itinerary kung ano magiging menu that day. Hindi lang nabanggit sa mga tao. Pero that's fine kasi nag-add naman kami additional na lang kami ng hotdog para meron akong breakfast. So, yun lang. So far, ang ganda. Sobrang ganda ng Boracay. Sobrang ganda ng Pilipinas, guys. So, support local travels. Kung kaya nyo naman mag-local travel, masaya. Very, lang talaga siya. Medyo pricey lang talaga siya compare pag pupunta ka sa ibang bansa. Pero worth it yung pera mo, promise. Kaya nga kami ni Papa Bear, siguro pag nagkaroon kami ng pera, gusto na namin talagang mag-settle sa Boracay na lang or kahit sa ditong island sa Pilipinas, basta malayo dito sa city. Kasi yun talaga ang gusto kong buhay, simple lang. At maging island girl forever, kasama ng mga babies namin. So yun lang guys, ang dami ko pa sanang gustong sabihin pero that's pretty much it. Masaya at super fun mag-travel kasama ang friends and family. Kaya kung may time kayo, go and travel habang bata pa. So yun lang, sana nagustuhan yung video namin, sana nag-enjoy kayo sa panonood. Till our next vlog, bye!